Mga kaibigan, mga kapatid, mga giliw kong sumusubaybay, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Ikalawang araw na tayo sa buwan ng Setyembre. At kung napapansin natin, napakabilis ng daloy ng ating panahon. Bagaman, mabilis man, ang ating inang simbahan ay patuloy pa rin na nagbibigay sa atin ng mga mabubuting balita na kung saan ay hinahamon tayong lahat ng mga binyagan kung paano natin mapanatili ang ating buhay sa biyaya ng Diyos, sa pagtugon ng ating mga tungkulin. Alam natin na ang ating Ebanghelyo ay nagsasalaysay palagi kay Jesus sa kanyang patuloy na pakikisilamuha sa mga tao at sa kanyang pagtupad sa paghahari ng Panginoon ng Diyos. Sa araw na ito mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1, versikulo 14 hanggang 30. Ano ba ang sinasaad sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa kwento ni Jesus sa mga alagad niya at sa mga tao sa isang talinghaga na may isang mayaman o may isang pinuno na nag-iwan ng kanyang mga ari-arian, iilan sa kanyang mga ari-arian sa kanyang mga katulong. At ibinigay ito at hinamon na ingatan at palaguin ang mga ari-ariang ito. At nang bumalik siya, siyempre tinanong niya yung bawat isa kung ano ang nangyari sa kanyang iniwan. At dito napansin natin na may mga alipin siya, katulong, na ipinalago ito. At mayroon naman na walang ginawa kundi tinago. Kaya nagalit ang pinuno, ang hari, sa isang alipin niya na walang ginawa sa iniwan niya. Kaya para sa akin mga kapatid, mas maganda rin itong pagnilayan natin sa ating buhay. Alam ko marami tayong mga biyayang natanggap. Minsan, binabaliwala lang natin. Minsan, inaaksaya lang natin sa mga walang kabuluhan. At pagdating ng panahon, magtanong na lang tayo sa ating mga sarili kung ano na ang nangyari. At doon na lang tayo magnilay at magsisi na ubos na. Hindi natin pinapahalagahan. Siguro, ito na yung pagkakataon na mag-ingat tayo ng mabuti sa paggamit ng ating mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa pag-iingat na yon, huwag nating kalimutan na maibahagi rin itong mga biyaya sa ating kapwa, sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Pag makatanggap tayo ng mga biyaya, bunga ng ating mga pagsisikap, gamitin natin ito sa tama. Palaguhin natin, pahalagahan natin. Posible sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, posible sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing makapagbigay benepisyo hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa nakakarami. Alam ko, pag maingat tayo at nagpapahalaga sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon, pagpalain pa tayo ng Panginoon at biyayaan pa tayo ng mas marami pa sa ating mga pangangailangan. Sana huwag tayong maging sakim, sana maging mabuti tayong alipin, mabuti tayong alagad, at
maging tunay na tagapagbantay, tagapag-ingat ng mga biyayang ating natatanggap sa Panginoon. Pagpalain nawa tayo. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng mga biyaya, bukal ng mga kabutihan na aming natanggap. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay at patuloy na pagpapahalaga sa amin. Naway maging mabuti rin kami at maging tapat sa pagtupad ng aming tungkulin alang-alang sa iyong paghahari. Hinihiling naming lahat ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.